Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo pong muli ay magsasama-sama ngayong gabi sa ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry. Alam ko po na hindi po naging normal ang sitwasyon po natin ngayon dahil po sa katatapos pa lamang na bagyo. Kaya po ngayong gabi, mag-pray po tayo sapagkat tinry ko po na data po ang ating gagamiting muli. At I hope na hindi po magkakaproblema kasi hanggang ngayon po wala pa po kaming Wi-Fi connection. So may problema po tayo siguro po dahil sa gawa po ng bagyo. At marami po ang alam ko na apektado rin sila kaya hindi rin po natin sila makakasama ngayong gabi. So let us pray that the Lord will help us na mai-accomplish pa rin po natin ito. Talagang in season, out of season, ang ating pong gagawing pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kumbaga, mga minamahal, kahit may maliit na pagkakataon, gagamitin po natin yan upang patuloy po na maipalagana po natin ang salita ng Panginoon. At ngayong gabing ito, nais ko pong i-express muna ang aking pong puso. Una, para papurihan ko po ang Diyos sa kanyang kadakilaan, sapagkat exactly today, ngayong araw na ito, November 12, actually po, 1989, when I started na tumayo po ako sa pulpit as a pastor. So kaya isinaselebrate po ng inyong lingkod ngayon ang ika-31st, 31st anniversary ng aking pong pagpapastor. At alalahanin na rin natin si Pastor Ramiro Adona. So siya po ay 30 years sa pagpapastor. The same date, November 12. Kaya gagamitin ko itong pagkakataon na ito upang parangalan, dakilain po ang Panginoon, sapagkat para sa akin po talaga, kamangha-mangha ang biyaya ng Panginoon. The grace of God is really amazing. At yan po'y mapapatunayan, lalo na po ng mga ginamit ng Diyos sa aking pong buhay. Tuwing iisipin ko po na nung napunta po sila Pastor George Claridades, ang kanilang pamilya, the Claridades family, nung dumating po sila, mga minamahal, sa lugar po namin sa Valenzuela, talagang hindi ko po ma-imagine kung papaanong sa kanilang pinasimulan, ganito pala ang gagawin po ng Panginoon. Kaya ako naman po ay napaka-thankful sa Claridades family, sa kanila pong naging malaking bahagi po sa buhay ng inyong lingkod. Kaya bagamat si Pastor George Claridades po ay kapiling na ng Panginoon, kung paanong si Bishop Orara kapiling na ng Panginoon, pero masasabi ko po na ang kanilang pamilya nakasama po sa tinatawag nating effort, sa lahat ng mga sacrifices, talagang masarap isipin na sila po'y bahagi ng buhay ng inyong lingkod. Naalala ko po lagi noon na talagang, kasi ang mas madalas ko pong ka-fellowship, si Ma'am Imelda Claridades, alam po niya ito. Talagang marami pong mga wisdom na makukuha po sa amin pong, sa kanya pong sharing, kung ano po yung mga sinasabi niya. At ang isang hindi ko makakalimutan, na sinabi po niya na sa lugar ng Bilog, sa lugar ng Valenzuela, yun po yung pangalan ng aking pong anong aking pong pinagmulan. So, Bilog, Palangkas, Valenzuela, Metro Manila pa that time. So sabi niya, maraming nuggets of gold. Ibig sabihin po, talagang marami pong mga potensyal na kung saan makikita ang kadakilaan ng Panginoon. So kung babalikan ko po yung mga panahon na yon, parang wala pong gaanong epekto po sa akin yon. Kasi hindi ko pa naiintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Hanggang sa talagang nagpatuloy po ang gawain at isa nga po ang inyong lingkod sa tinawag ng Diyos. At ngayon po, ako po ay sobrang nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang biyaya, lalo na po sa kanyang habag. So I am very thankful to God because of His mercy, because of His grace. That is why my favorite song is Why Have You Chosen Me? Because I know na sa akin po, kung ang pagbabatayan, sarili ko po, talagang walang kahit anong bahagi o dahilan para ang katulad ko po ay magamit ng Diyos. Pero ang biyaya at ang habag ng Diyos ay hindi po natin matatawaran. Kaya I would like to take this opportunity to first of all praise our God, to thank our God, and also the Claridades family na ginamit ng Panginoon para po sa aking buhay bilang Kristiyano at bilang manggagawa ng Panginoon. At syempre po,
yung mga ginamit ng Panginoon. Katulad ng mga nag-witness po sa akin, si Preacher Lyndon Lumano, ganun din po yung mga nag-disciple sa akin. So, marami po sila, mga minamahal. Kasama po si Sir Lyndon, marami po sila na ginamit ng Panginoon. At isa nga po doon si Mentor Jess, na ginamit ng Panginoon sa inyong lingkod. Pero madami po sila. Hindi ko na po para maisa-isa ang pangalan po nila. At gusto ko rin pong i-take yung opportunity na ito to thank every one of you, especially po yung mga talagang nag-express ng kanilang pagbati, kahit ganito pong bumabagyo, talagang minessage po ako, tapos doon po sa mga comments, sobrang encouraging po, malaking blessing po, pati ang aking mga kaibigang, pastor, mga kamanggagawa, it is really great to have friends in the ministry. Kaya sobrang thank you po. Lahat ng bumati sa inyo, lahat ng nag-effort just to express yung kanilang masasabi nating pagpapasalamat sa Diyos sa buhay po ng inyong lingkod. Thank you so much. Hindi nyo lang po alam kung gaano po kalaki ang impact nito sa buhay ko po. Kaya sa lahat ng ito, sa Diyos po ang kapurihan. Ngayon po, babatiin natin ang ating mga birthday celebrants. At sa ating pong mga birthday celebrants, uunahin ko po ang ating pong kapatid na bagamat babae, kamanggagawa po natin ito sa gawain ng Panginoon sa lugar ng Milan. Ito po ay walang iba kundi si Sister Care. Sister Carissa po siya. But because of her care for the ministry, siya po ay tinawag kong Sister Care. Siya ang itinuturing ko pong modern day PB. Sapagkat siya po'y sister, siya po'y servant, siya po'y succourer. Kaya ipag-pray po ninyo, Enriquez family at ang grupo po natin doon, sila Ate Sheila at ang kanilang mga kasamahan. So, happy birthday, Sister Care. Thank you for your life. Tuloy-tuloy lang tayo. At si Kuya Marco, tingin ko tuloy-tuloy na rin si Kuya Marco. At i-disciple ko yan. Okay? So, ganun din po, nais nating batiin po sa mga celebrants ngayon, ang asawa po ni Sister Joy. Okay, si Sister Joy po ay anak ng aking unang pastor. At ito po ay walang iba kundi si Brother Andy Rubio. Happy birthday, Brother Andy. At naway pagpalain kang higit ng ating Panginoon. Batiin din po natin si Jen Lingo Vergines. So, binabati natin si Jen Vergines. Okay, so tapos si Mark Emmanuel Ebasco. Happy birthday, Mark Ebasco ng Bethany. Purihin ang Panginoon. At gayon din naman, ang isa sa masasabi nating malapit sa puso ng inyong lingkod, nakalagay sa kanyang Facebook, GN Manalo. Anak po ito ni best friend Totoy natin. At ni Ate Josie. Happy birthday. At ganoon din po, nais natin batiin si Rosel Joyce, Dionisio, at si Juliet. Okay, si Juliet De Pedro. So, happy birthday sa lahat ng mga celebrants natin ngayon. At sa mga hindi po natin nabati, nais naming iparating sa inyo na wala man kayo sa listahan dito po sa ating pong nakikita sa FB. Pero kung birthday nyo po ngayon, dalangin namin sa Diyos na kayo po ay pagpalain. Enjoy your day. Kahit may bagyo, lagi ko pong sinasabi, kahit masungit ang panahon, nananatiling mabuti ang Panginoon. So, makinig muna po tayo ng ating pong magiging tanging bilang. At ito po'y alay para po sa inyong lingkod. Bago po ako mag-pray, kasi ang gagawin po natin, gagamitin natin ang gabi na ito para i-devote yung ating time, para ipanalangin po ang mga naapektuhan po ng bagyong Ulysses, at ang ating pong talagang hihilingin sa Diyos, sila po'y makarecover at nawa talagang wala nang masigit pang pinsala na magawa po sa bawat isa po sa atin. So, makinig muna po tayo. Si Brother Manny po ay may alay na awit para sa Panginoon, syempre, at sa inyong lingkod.
Thank you so much, Brother Manny, for that very beautiful song. At na-appreciate ko, na-appreciate ko yung naging desire para mag-alay ng awitin ngayong gabing ito. Bagamat ganito yung naging setup natin, ang importante, yung message ng iyong inawit na maging paalala sa bawat isa. Now this time, ipagkakatiwala po natin sa Diyos ang ating pong gawain ito, pero katulad ng nabanggit ko po kanina sa ating pagsisimula, gusto ko po na ang gabing ito ay gamitin po natin para ipanalangin po ang mga nasalanta ng bagyo at gayon din naman ang may mga mabibigat na pinagdadaanan po ngayon. And please, alalahanin niyo po sa prayer. Ako po ay merong matalik na kaibigan na ang kanyang anak ngayon ay nasa edad 22 pa lang po yata. So, nag-suffer na po ng mild stroke. Ano po? So, and naniniwala po ako na makaka-recover po siya. Kaya alalahanin po natin, katulad nung sinabi ko po sa prayer request, alalahanin po natin si Elizar Velilla. Elizar Velilla. So, ipag-pray po natin na makarecover po siya kasi medyo yung naapektuhan po sa kanya, talagang masasabi nating sa usapang pangtao, medyo mabigat na laban po yan. Ang nakakatuwa lang, kapag ang pinag-usapan natin ay ang Diyos, ano man ang sitwasyon, pwede nating ipagkatiwala sa Panginoon. Kaya isasama po natin lagi si Elizar Velilla para sa ating pong pananalangin. At yung mga kapatiran po natin, actually po, yung bagyong Rolly, may mga nasalanta po yan nung nakaraan. So sa mga gawing Bicol, di po ba, Quezon, Batangas, at ngayon po, itong yung bagyong Ulysses, kasama po ang NCR, particular ang Marikina, talagang medyo marami tayong mga kapatiran na medyo tinamaan po nito. Kaya alalahanin po natin, i-devote natin ang ating panalangin sa kanila po. Isama rin po natin si Pastor Joselito Miranda, yung sa heart condition naman niya. I do not know kung kailangan po yata na angioplasty or something like that. So, basta alalahanin po natin na ang Diyos po ang gumabay at gumawa at syempre po mag-provide po para sa kanila doon po sa kanilang mga pangangailangan. So, sige po, kasama po ang ilan sa mga prayer natin, but please understand that tonight, ang ating pong prayer ay mas sentro po sa mga kaibigan, kapatiran at kababayan po natin na talagang naapektuhan po ng bagyong ito. Okay? Tapos yung anniversary po ng Living Water Baptist Mission, Parañaque, sa Sunday na po yan. Living Water Baptist Mission, London, sa Sunday na rin po yan. At ang ating pong anniversary sa second Sunday ng December, yung preparation po dito, tapos yung mga kapatiran, mga members na nangangailangan po ng prayer, alalahanin po natin mga kapatid. Sige po, samahan po ninyo ako. Tayo po ay maglapit ng ating mga hiling at panalangin sa ating Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, sa gabing ito kami po ay nagbababa ng aming mga sarili at kami po'y lumalapit sa luklukan ng iyong habag upang kami dakilang Diyos ay magtamo ng iyong paglingap. O Diyos, linisin mo po ang aming mga puso. Patawarin mo po kami sa anumang mga kasalanan na amin pong nagawa. At naway marapatin mo po kami sa aming pong pananalangin at amin pong mapanghawakan ang iyong pangako na kung kami po ay hihingi, kami po'y bibigyan. Kung kami po'y hahanap, kami po'y makakasumpong. At kung kami po'y kakato, kami po'y pagbubuksan. Dakilang Diyos, ngayong gabing ito, nais po naming alalahanin sa amin pong pananalangin ang mga kababayan po namin at maging ang mga kapatiran na ngayon po ay nasa sitwasyon na talagang apektado po ng bagyong Ulysses, Panginoon. Meron po kaming mga kaibigan, kapatiran na hindi pa po nakaka-recover sa bagyong Rolly, dakilang Diyos. At ngayon po ay muling nakaranas ng bagyo. Panginoon, hiling ko po ang iyong patuloy na paggawa. Hiling ko po ang tulong para po sa kanila, dakilang Diyos. Ingatan mo po ang kanilang mga buhay. Ingatan mo po sila sa kapahamakan. At nawa, dakilang Diyos, anuman po ang mga naapektuhan, na perwisyo po sa kanila, o Diyos, tulungan mo pong makabangon ang aming mga kababayan. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala, dakilang Diyos, ang mga kapatiran po namin, na pati po sa signal, may problema ngayon, sa communication, may problema ngayon,
Panginoon, sa iyo po kami po pwedeng maglapit ng aming pong kahilingang ito. May you please protect them, O God. And please, Lord, provide for them. And please, ikaw rin po ang siyang patuloy na magsaayos ng kanila pong naging sitwasyon. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo, dakilang Diyos, ang magiging hakbang para sa pagtulong po sa kanila. Nawa, dakilang Diyos, ikaw po ang siyang patuloy na mag-lead sa amin ng mga tamang desisyon. Panginoon, nais din po naming alalahanin sa iyo. Ngayong gabi ito, si Elizar Velilla, Panginoon. Nawa, dakilang Diyos, pagalingin mo po ang batang ito. Ikaw, dakilang Diyos, ang magbigay sa kanya ng iyong masaganang biyaya. Makarecover siya sa mild stroke, Panginoon. Ikaw, dakilang Diyos, ang humipo sa bahagi ng kanyang katawan or internal organs o kung ano pa man po. Ito man ay ugat, Panginoon. Hipuin mo po ng iyong mahimalang kamay upang siya po'y makarecover, dakilang Diyos. Gamitin mo po ang lahat ng treatment na gagawin sa kanya. Gamitin mo rin po ang mga gamot na tatanggapin ng kanyang katawan. Diyos, hiling ko rin po na ikaw ang gumabay at magbigay ng wisdom sa mga doktor at mag-provide para sa kanila pong mga pangangailangan. Lalo na po sa malaking gastusin sa treatment na ito, dakilang Diyos. Inilalapit din po namin sa iyo si Pastor Lito Miranda. Panginoon, ikaw po ang siyang mag-ingat sa kanya. Ikaw ang magpalakas sa kanya at mag-provide para sa kanya. At marapatin mo, dakilang Diyos, na maitreat siya ng ayon sa kung ano ang magiging lunas sa kanya pong physical condition, Panginoon. Dakilang Diyos, hinihiling ko po sa iyo ang lahat po ng mga pamilya sa Living Water Baptist Church. Lahat ng pamilya po sa Victory Fundamental Baptist Church at sa Maranatha International Baptist and Fellowshipping Churches. Panginoon, ikaw po ang lagit-lagi gumabay sa bawat isa po sa amin. Tumugon sa lahat ng mga pangangailangan namin. Ang mga ministries abroad, dakilang Panginoon, ikaw po ang magpala sa kanila, ikaw po ang gumabay sa kanila, ikaw po ang mag-ingat sa kanila. Lalo na po sa kalagayang na lockdown pong muli ang Italy, ang France, Panginoon, at gayon din naman ang UK, dakilang Diyos. Ang gawain po sa Canada, ang gawain po sa Japan, dakilang Diyos, nawa, ikaw po magbigay lakas sa mga tagapanguna, at gayon din naman, Panginoon, ikaw magbigay ng kaisahan ng puso sa mga mananampalataya. At nawa, dakilang Diyos, sa mga nararanasan po namin ngayon, ito po'y maging paalala sa bawat isa, dakilang Diyos, na hindi na ito ang time ng panglalamig. Hindi na ito ang time ng paglihis. Hindi na ito ang time ng paglayo sa iyo. Hindi na ito ang time ng pagiging negatibo. Hindi ito ang time para sa paninira, dakilang Diyos. Ito po'y panahon upang kami, dakilang Diyos, ay lumapit sa iyo, kumapit sa iyo, yumakap sa iyo, dakilang Diyos, at ganapin ang iyong kalooban. Tiyakin na kami po'y nasa iyong kalooban. Kaya, dakilang Diyos, hiling ko po ang iyong sagot sa mga panalangin ito, maging ang lagit-lagi pinagpe-pray namin, yung mga businesses po, dakilang Diyos, nila Ninang Maribi, Eligio family, C. and De La Peña family, ang Villa and Abaw family, ganun din po ang Hustado family, ang Pedro family, Aguilar family, Campos family, Bedar family, Panginoon, Magtangob family, sila po ng mga naapektuhan din ngayon, pati sila Sister Junlie, Brother Eric, yung kanilang pamilya, dakilang Diyos, ingatan mo po sila, gabayan mo po sila, at naway makarecover po sila, dakilang Diyos, at ang Abrenica family, dakilang Diyos, at gayon din naman, ang lahat ng may mga negosyo, na kung saan posibleng naapektuhan din po ng bagyong ito, dakilang Diyos, hiling ko po, napatunayan mo po ang iyong katapatan sa kanila, na makaka-recover sila, dakilang Diyos, at maiingatan po sila. Dakilang Diyos, ang lahat ng mga may cancer na lagi namin pinagpe-pray. Kilala mo po sila, Panginoon. Hiling po namin na pagalingin mo sila. Dakilang Diyos, ganun din po. Hiling namin na ikaw po ang sumaway sa mga bagyo, dakilang Diyos. Huwag mo na pong paintulutan, Panginoon. Nagsusumamo kami sa iyo na masundan pa ang bagyong ito, dakilang Panginoon. Hiling ko po ang iyong patuloy na pag-iingat sa lahat sa amin. Basbasan mo rin po ang anniversary celebration po ng Living Water Baptist Mission London under the leadership of Pastor Chris Balino at nawadakilang Diyos. Si Ma'am Mel sa kanyang birthday ngayon, Panginoon. Inaalala rin po namin si Ma'am Mel Balino sa kanyang kaarawan ngayon, dakilang Diyos. Ang may bahay po ni Pastor Chris, pagpalain mo po siya. Salamat din po sa kanyang full support na ibinibigay para sa ministeryo ng kanya pong butihing asawa.
At ang kabuuan po ng Living Water Baptist Mission, lahat ng mga members, especially the key people of the church, sa kanilang pakikipagtulungan, bless them, O God, and all the preparations na ginagawa po for the anniversary celebration this coming Sunday. Lord, gawin mo pong matagumpay ito sa kabila ng aming pong sitwasyon. Hiling ko po, Panginoon, kung magpaalang patuloy sa buhay ni Ma'am Mel at pag-iingat po rin sa kanya araw-araw at sa lahat ng mga kapatiran po na nagtatrabaho dakilang Diyos sa lugar ng London. Panginoon, ganun din po ang hiling ko kay Ma'am Alma na talagang makarecover na po siya completely dakilang Diyos. Nawa, bigyan mo siya ng masaganang biyaya para makaya po niya ang treatment din po na ginagawa sa kanya. Panginoon, ang Living Water Baptist Mission Parañaque, prayer din po namin ang matagumpay na serbisyo po at anniversary celebration. Gabayan mo po ang iyong lingkod. Ako po na mga ngaral sa kanila dakilang Diyos sa LWBM London at sa LWBM Parañaque dakilang Diyos. Maging ang anniversary po ng Living Water Baptist Church Santa Mesa, ang magiging speaker po namin si Pastor Dong. Basbasan mo rin po, bigyan ng wisdom, ng guidance, at nawa dakilang Diyos, lahat ng preparation na gagawin po namin ay maging para sa tagumpay, para sa iyong kalwalatian. Thank you so much, Heavenly Father. And again, pagpalain mo po ang bawat isa, higit lalo ang mga nakatunghay ngayon. Hiling ko po na muliin mo silang palakasin sa pamagitan ng iyong mensahe. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, to tell you honestly, meron po akong message na nakahanda for tonight. At ito po ay sa sharing po namin ni Ma'am Susan Orara. At kinuha ko po yung napakagandang idea. Sabi ko sa kanya, parang ang maganda sa tao, kung merong the best na ikinakasa ang Panginoon, bakit tayo magsesettle sa kung ano lang po yung okay na sa atin? Why settle for less when God has His best? Pero hindi po natin tatalakayin ngayon yan. Kaya sabi ko, i-devote natin yung time sa prayer, pero gusto ko pa rin po may Word of God na tayo po ay tatalakayin. But before that, makinig muna po tayong muli ng isang awitin. Sometimes His answers come
time, not right away, clearly to see. Sometimes we never get those fantasies that lead us from the shore. But there is a place where we rest in His grace, when sometimes we wait on the Lord. Sometimes we wait simply to find, sometimes His answers come with time, not right away, clearly to see. Sometimes you never get those fantasies that lead us from the shore. But there is a place where we rest in His grace, when sometimes we wait on the Lord. But there is a place where we rest in His grace, when sometimes we wait on the Lord. Thank you so much, Queenie, anak, sa napakagandang special number. Nami-miss ka na namin talaga. So, ingat ka lagi dyan. Salamat sa iyong awit. At ngayon po, mga minamahal, dadako na po tayo sa ating pong magiging pagsasalo-salo. And our topic for tonight is about prayer. Naranasan na po ba natin na tayo po'y na-discourage sa ating pong prayer life? Naranasan po ba natin yung parang hindi na tayo makapaghintay? So ito po ang ilan sa mga bagay na gusto ko pong katagpuin tayo ng Panginoon sa kaisipang tama sa usapan po o sa usapin ng pananalangin. So let me share with you tonight the message of the Lord I entitled, Pray and Pray Until God Gives the Answer. Pray and pray until God gives the answer. Ating pumbuksan ang ating mga Bible sa Luke chapter 11. Luke chapter 11. Magsisimula po ang ating pagbasa sa verse number 1. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. And he said unto them, When ye pray, say, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done as in heaven, so in earth. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. And he said unto them, Which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him? And he from within shall answer and say, Trouble me not, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give thee. I say also, or I say unto you, though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity, he will rise and give him as many as he needed. Gusto kong pansinin niyo po yung sinabi ng verse number 8. I say unto you, though he will not rise and give him because he is his friend, yet because of his importunity, he will rise and give him as many as he needeth. And I say unto you, ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you, and shall be opened. If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Or if he asks a fish, will he for a piece give him a serpent? Or if he asks an egg, will he offer him a scorpion?
If ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Basbasan po at pagpalain po ang pagbasa natin ng kanyang banal na salita. So again, our topic for tonight is about prayer. You know, no one can deny, especially sa Christian life, na ang prayer po, big factor po yan. Ibig sabihin, sa enjoyable Christian life, we cannot deny the fact na ang prayer po ay napakahalaga. Pero katulad ng binanggit ko sa inyo kanina sa ating opening, gaano na kaya karami ang nakaranas na ng matinding discouragement dahil po sa mga ipinagpe-pray na talagang bumilang na rin ng matagal na panahon pero hanggang ngayon hindi pa po nakakamtan. And because of that, tumigil na po tayo. So, ang tanong po, mga minamahal, kung nung tayo po'y nagpe-pray, dumating tayo doon sa punto na nawalan tayo ng pag-asa, paano pa kaya kapag tumigil tayo sa pagpe-pray? Alam niyo po, ang tunay na kaisipan o konsepto ng panalangin, hindi po nagpapahina, nagpapalakas po ito. Kaya anuman po ang ating pong hinihiling, kapag tama po ang konsepto ng ating panalangin, tayo po ay palalakasin ng Panginoon. Kasi sa usapang prayer po, it is more on spirit than our flesh. Because if you can still remember, during the time of our Lord Jesus Christ, when His disciples, ang expectation ng Panginoon is for them to pray with Him. Pero ano nangyari? Tinulugan po siya. At ang sabi po niya, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Hindi po ba? Yun po yung sabi sa tagpo na yon. So, ang gusto ko ipakita sa inyo, napakahalaga po na magkaroon tayo ng clear understanding about this very thing, about this very important thing. Siguro po, it is good for us to define kung ano talaga ang prayer. The definition of prayer is very important. Sapagkat para sa akin po, ang prayer, hindi lang to basta pagsasalita. Okay? Lalo naman pong hindi kailangang minememorize ang ating panalangin. In fact, sa Biblia po, bawal po ng Diyos yung vain, repetitious prayer. Yung paulit-ulit. Kaya pagka kinuha po natin the biblical and the right concept sa definition po ng prayer, ang prayer po, kung i-define natin, ang ibig sabihin po nito is spirit-to-spirit communing with God. Kasi pag nagpe-pray po tayo, according to Romans chapter 8, verse number 16 and verse number 26, actually po, yung Espiritu ng Diyos ang nakikipag-ugnay. Kaya nga po ang prayer para sa mananampalataya lang eh. Dahil pagka po hindi mananampalataya, una, hindi siya anak ng Diyos. Pangalawa po, walang Espiritu ng Diyos. Ang prayer po, hindi po pwede na hindi po Espiritu ng Diyos ang gagawa. Dahil ang ibig sabihin ng prayer, yung spirit natin makikipag-commune sa Espiritu upang tayo po ay masasabi nating makaugnay ng ating Panginoon. So, ito po ay spiritual communication. Two-way kasi ang communication eh. In reading our Bible, Diyos ang nangungusap sa atin. Okay, in prayer, tayo ang nangungusap sa Diyos. Sa pagbabasa po natin ng Bible, ikino-communicate ng Diyos ang kanyang mensahe. Sa atin naman pong pagpe-pray, ikino-communicate natin sa Diyos ang ating pong mensahe, ang nais nating iparating. At sa Romans chapter 8 verse number 26, niliwanag po na hindi tayo, dahil tayo po, hindi tayo marunong. Kundi ang Espiritu, wika ni Apostol Pablo, ang siyang gumagabay sa atin at naglalagay sa atin ng mga bagay na dapat nating ipanalangin sapagkat hindi natin ito alam. Ang sabi po ng Romans 8:26, likewise the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. So, kaya dapat maintindihan nyo po na kaya dinidiscourage natin yung minememorize na panalangin kasi dapat from the heart. Ibig sabihin, yung pong espiritu na nasa sa atin po ang talagang gumagabay po sa atin ng dapat nating itawag sa Diyos. Kaya nga ang dapat po, katulad doon nung ipinakita po sa atin. Di po ba? The Lord Jesus Christ in His example. Ang sabi po, turuan mo naman kaming manalangin. Panginoon, kung paano si John, tinuruan niya ang kanyang mga disipulo. Meaning to say, even our Lord Jesus Christ nagset ng example ng pakikipag-ugnay sa Diyos. Kaya importante po na maintindihan niyo po sa true essence of prayer, yung tamang definition ng prayer, ito po ay spirit-to-spirit communing with God. Yung pakikipag-ugnay natin sa Diyos sa Espiritu.
Ito po yung pagkakataon na masabi natin sa Diyos kung ano po, let your request be made known unto God. Kung ano yung kailangan mo, kung ano yung kahilingan mo, ipaalam mo sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng prayer. Okay? Kaya sana po, wag ho natin gamitin yung walang kabuluhang paulit-ulit na panalangin na sa Matthew chapter 6, ibinawal po talaga ng Diyos. Wag ninyo wikang gagawin yung pong pananalangin ng walang kabuluhang paulit-ulit na iniisip nilang sa kauulit nila, di ba? Sila po ay pakikinggan. Well, hindi po masama, kasi Bishop, ang sabi mo, ang tatalakayin natin, pray and pray until God gives the answer. Di paulit-ulit ninyon, opo, pero hindi po vain, repetitious prayer. Hindi po ito walang kabuluhang paulit-ulit. Ang bawal ng Diyos, yung walang kabuluhang paulit-ulit. Amen? So, mahalaga po yun. Siyempre po, mahalaga rin yung direction. Not only the definition of prayer, but also the directions. Kasi may mga God-given direction. Tatalakayin po natin yan. Mahalaga rin po sa prayer yung discernment. Baka mamaya makulit ka lang, pero hindi mo na-discern that you are actually praying sa bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. The reason why sinasabi ko po that discernment is very important because in 1 John chapter 5 verse number 14, mahalaga po na magpaulit-ulit man tayo, talagang tiyak natin kalooban ng Panginoon. Ang problema po, baka mamaya paulit-ulit tayo, pero labas o lihi sa kalooban ng Panginoon. Because the assurance that we have concerning our prayers is that when we pray according to His will. 1 John 5:14. 1 John 5:14. Ang sabi po, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Ibig sabihin po, you and I should discern kung ang ating po bang pinagpe-pray ay praying sa pangunguna ng Banal na Espiritu o kaya tayo lang, laman lang natin, gusto lang natin, na katulad po ng sinasabi sa James chapter 4. So mahalaga po ang discernment. At syempre po sa prayer, mahalaga rin po yung dependence. Di po ba? Pagka tayo po'y nag-pray, mahalaga po yung tiwala natin sa ating pong tinatawagan. Kaya nga, ang lagi pong pinapaalala ko po, iba po yung nananalangin tayo doon sa nagbabaka sakali tayo. Di ba? Kung ang thinking po natin, malay mo, baka sagutin ng Panginoon. Di ba? Kung ganun po ang takbo ng isip natin, better not to pray. Why? Because in reality, hindi po prayer yun. Dahil pagka prayer po, ang ibig sabihin nito ay pagtitiwala. Ikaw ay nagtitiwala sa Diyos na kaya ka tumawag. Ito po, napakatinding bagay ito na diniin po sa atin ng Panginoon na kapag ka magpe-pray tayo, ang sabi po ng James 1:6, but let him ask in faith. Nothing wavering, for he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. Okay? For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. So, kung wala rin lang pong pagtitiwala, kung hindi ka rin lang talaga didepende sa Diyos, better na hindi ka na tumawag sa Kanya. Pero pagtatawag ka sa Kanya, Hebrews 11:6 naman. Ang sabi po ng Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. So, dependence is very important in prayer. So, pinaalala ko po sa inyo, naglatag tayo ng pundasyon sa usapin ng panalangin, na dapat clear ang definition po natin. Dapat clear ang direction. Dapat may discernment. At dapat nandoon ang dependence. Amen? Doon pa lang pwede na tayong mag-settle. But, of course, dito sa binasa po nating text, magandang makita po natin the idea of my message. Yung title ng message ko po. Anong title ng message natin uli? Pray and pray until God gives the answer. Huwag kang bibita, huwag kang bibigay. Naalala ko po, merong mga bagay na kung saan pinapapangyari ng Panginoon para talaga lalong makita natin yung halaga ng pagkapit sa Kanya. Hindi dahil sa hindi niya gustong ibigay, kundi gusto ng Diyos na ikaw ay lalo't lalo lumapit sa Kanya. Importante po kasi sa Diyos yung intimacy natin sa Kanya. Okay, now, tingnan po natin ang ilang mga bagay dito po sa ating binasa, sa ating pong passage ngayon, sa Luke chapter 11. And the first point that I would like to give is the instructions.
It is good to understand and to know the instructions given by our Lord Jesus Christ doon po sa mga nag-approach sa Kanya. Again, in verse number 1, and it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciple. Alam niyo, sa usapang Kristyanismo, hindi po pwede po na ialis natin ang panalangin. Ang Panginoong Hesukristo mismo, ang pattern na pinakita po niya sa atin. Siya po'y laging nakikipag-communicate sa Ama. Tapos, siya po nakikipag-communicate sa Ama. Siya po nagpe-pray. Tapos ikaw, sinasabi mo, Kristiyano ka, hindi ka nagpe-pray. And then the idea, ang sabi po, Lord, teach us to pray as John also taught his disciples. So, makikita niyo po na talagang usapang Kristiyano talaga to yung pananalangin Kaya kapag ikaw ay Kristiyano, tapos weak ang prayer life mo, ikaw ay Kristiyano, wala kang time to pray, naku po, yan po ay isang bagay na masasabi nating magiging dahilan kung bakit hindi nakapagtataka na ang dali-dali mong matulag ng kaaway, na ang dali-dali mong mahatak ng mundo, na ang dali-dali mong magiba, na ang dali-dali mong ipagpalit ang Diyos. Mga kapatid, may problema po sa intimacy kapag hindi tayo nagpe-pray. So it is good to consider. Ang sabi po nila, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Ang sabi ng verse number 2, and he said unto them, when ye pray, say, Our Father. So, let us listen now, number 1, to the instructions. Pagka raw tayo magpe-pray, ang sabihin daw po natin, Ama namin. So, meaning to say, the Lord Jesus Christ is leading them sa tamang idea po na ang panalangin ay dinisenyo para sa mga anak ng Diyos. Uulitin ko po, ang prayer po dinisenyo ng Panginoon o ito po ay special rights. Diba? Special rights. Ibig sabihin po, privilege ng mga anak ng Diyos. Yung po pwede kang tumawag sa Kanya, Abba, Father. Yan po yung sinabi ng Romans 8. Hindi po ba? Romans chapter 8, verse number 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Verse number 15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. So, when we pray, when ye pray, according to our Lord Jesus Christ, say, Our Father. So tapos, nilinaw kung sino po yung Father. Diba? Kasi sa John 8:44, ang diablo po, Father din po. Diba? Ye are of your father, the devil. So kaya sabi niya rito, pagka magpe-pray daw po tayo, sabihin natin, Ama namin na nasa langit ka. Amen? So, we need to address our prayer to the Father in heaven. Hallowed be thy name. So, sa instruction po, maliwanag na tayo po'y tatawag sa Ama at ang sabi po, tawag na kung saan may napakataas na paggalang. Tawag na kumikilala sa kanyang kataasan at sa kanyang kabanalan. Hallowed be thy name. So, dito masasagot na yung tanong natin. Tama po ba nga ba nagpe-pray tayo kung ano-ano pinagagagawa natin? Wala pong masama na tayo po'y konektado sa Panginoon kahit ano ang ginagawa natin. But in the idea na itinuturo po ng Panginoon sa kanyang instruction, dapat po kapag tayo nagpe-pray sa Diyos, parang ganito rin po yan Pagka po nangangaral ng salita ng Panginoon, hindi po pwede. Bagamat naririnig mo naman kahit naguhugas ka ng pinggan, yung mensahe, kahit naglalaba ka o may ginagawa kang iba, kaya lang po sa usaping Diyos ang ating pong pinakikinggan, sa panalangin naman po, Diyos ang ating tinatawagan, I believe, kinakailangan maramdaman at maipahayag natin ang kanyang kataasan at ang kanyang kabanalan. Hallowed be thy name. Diba? Thy kingdom come, thy will be done. So sa instruction po, hindi mo ipipilit sa Diyos yung gusto mo. Sa instruction po, thy will be done. Meaning, in our prayers, make sure na ito'y magiging kaganapan ng kalooban ng Diyos. Kaya po, ang hindi mo po pwedeng ipilit ay yung pong labas o lihi sa kalooban ng Panginoon. So, thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so in earth. Okay? Tapos sabi niya, give us day by day our daily bread. Kita niyo po?
pati yung kakainin po natin. Sa instruction ng Panginoon, hingin po natin sa Kanya. Mga kapatid, mga kaibigan, ang instruction na ito ay napakahalaga sapagkat marami po sa atin, halimbawa po, sa usapan po ng service. Minsan kapag ka po, kahit naman po sa mga mangangaral, problema rin po ito. Hindi naman po pwede na ang pangangaral po, ang tingin natin dyan, mababa. Hindi. Dapat tayo ang unang nagpapakita ng masasabi nating taas ng pagpapahalaga at pagkilala at kabanalan sa usapan po ng pangangaral. Hindi po pwedeng gawin lang natin ito ng gawin. Kinakailangan po gawin natin ng mayroong pong pagkilala. Ganon din po sa pagtawag natin sa Diyos, sa anumang gagawin po natin para sa Kanya. Make sure that in everything, maipapadama po natin ang ating pong pagbibigay ng pitagan, mataas na paggalang sa Diyos, our reverence. Ano po? Yung ating pong holy reverence, yung banal na pagbibigay, galang, takot, pagkilala po sa Panginoon, and then, ang kalooban niya ang dapat masunod, at ang sabi po, pati yung mga kakainin po natin, sa Kanya po natin hingin, provision po ang pinag-uusapan dito, mga kapatid. At ang sabi po, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. So dito ipinapakita rin po sa instruction na napakahalaga pala na sa usapan po ng pananalangin, hindi ba actually po very consistent eh. Pagsasamba ka daw, hindi naman po pwedeng pagsasamba ka, meron kang dapat iayos, hindi mo iaayos. Iayos mo muna. Iwanan mo muna yan. Sabi niya, iwanan mo muna ang hain mo, makipag-ayos ka muna bago ka bumalik sapagkat hindi tatanggapin ng Diyos ang hain po natin kung meron tayong mga hindi tama sa puso natin. Diba? The same thing is true in our prayers. Dalawang bagay po. Yung pong mga unconfessed sins, diba? Remember that? And yung pong unforgiving spirit. Dalawa ang dapat nating maintindihan. Pagka may mga unconfessed sins tayo, unsettled sin, siguro magandang i-consider din po natin yan. May mali sa buhay natin, hindi natin iniaayos, hindi natin tinatama. Tapos tatawag-tawag ka sa Diyos, mananalangin ka sa Diyos, o kaya aawit ka sa Diyos, o kaya maglilingkod ka sa Diyos. Hindi po katanggap-tanggap sa Diyos yan. Kung may dapat iayos po natin. At gayon din naman po, yung unforgiving spirit. Hindi ka rin i-bless. At hindi ka rin po magiging katanggap-tanggap sa Diyos kapag may unforgiving spirit ka. Hindi lang dapat marunong ka na humingi ng tawad, dapat marunong ka rin magpatawad. Amen? So ito po ang lumalabas na nilalaman po ng instruction na ibinigay ng Panginoon sa kanila. At ang sabi po, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. So makikita nyo po mga kapatid, na sa usapan po ng tinatawag nating pananalangin, nandoon po yung proper na pagtawag sa Panginoon, di po ba? Privilege po kasi yan eh. And then, nandoon po yung tinatawag nating provision, di po ba? Yung provision, mga kapatid, yung bang Diyos ang magbibigay ng kakainin natin. And then, mahalaga rin po yung preservation, and lead us not into temptation and deliver us from evil. Yan po ang sinasabi. So, doon sa first part, ang pinakita ko sa inyo is the instructions. Yung pong instructions about prayer. Okay. Number 2, let us consider the illustration. Yes. Sa Biblia po, manonotice nyo na ang Panginoon po, sa kanyang pagtuturo ay gumagamit ng illustration for the people to understand clearly the message that He would like to give. So dito po ang konteksto, turuan silang manalangin. Tapos nagbigay po ng isang istorya. And this story for me is an illustration na dito po pumapasok yung aking pong idea na kapag ka ikaw ay matuwid sa inilalapit mo at tama sa gusto mong ilapit sa Diyos, huwag kang titigil hanggat hindi mo nakukuha. Ang ibig ko pong sabihin, kung 100% convinced ka that what you are praying is really God's will, and there is no evil in what you are asking from the Lord, mga kapatid, wala akong nakikitang reason na give up ka. Pray and pray until God gives the answer. Amen? Yes. Mamaya, katulad ng sabi ng awit kailangan lang maghintay. Amen? Kailangan lang maghintay. Sapagkat ang perfect timing yung time ng Diyos, yung timing ng Panginoon. Laging iyan po ang the best timing, mga kapatid.
Kaya kapag kami hiningi ka, hindi naman pag hindi mo nakuha ngayon, ang ibig sabihin na hindi kalooban. Kung tiyak mo at alam mo na walang evil, kalooban ng Diyos ang hinihingi mo, so ang issue lang po dito ay yung pong titigil ka ba o hindi. Ang sabi po rito sa verse number 5, and he said unto them, which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him. And he from within shall answer and say, eto po ho, pinakita sa ilustrasyon. Di ba? Trouble me na. Sabi niya ganon. The door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give thee. So para bang ang idea, para bang at first, na-turn down siya doon sa kanyang hiling, sa kanyang lapit. Pero nung sabi po ng verse number 8, I say unto you, though he will not rise and give him because he is his friend, yet because of his importunity, he will rise and give him as many as he needed. May mga pagkakataon po na dapat pala paramdam mo sa Diyos na talagang naiintindihan mo yung hinihingi mo sa Kanya. Yung ikaw mismo kumbinsido na talagang kalooban niya. Amen? So dito po ang idiniin, hindi yung hindi yung pagiging kaibigan kundi ang sabi, but because of his importunity. Yung pong idea ng importunity rito, huwag yung tingnan negative. Yung idea po ng importunity rito, yung bang perseverance, yung talagang hindi titigil hanggat di binibigay. Naalala ko po yung kay Jacob, remember? Na talagang ayaw niyang bumitiw, ayaw niyang bitiwan. Sabi niya, hindi ko gagawin hanggat di mo ako binabless, mga kapatid. Napakaganda pong pattern po yun. So ito pong illustration na ito, ang pwede nating gamitin sa idea ng sinasabi ko. Mga Kristiyano, kung talagang naniniwala ka na Diyos ang tinatawagan mo at naniniwala ka na kalooban ng Diyos ang hinihingi mo, huwag kang bibigay, huwag kang bibitaw. Pray and pray until God gives the answer. Tuloy-tuloy lang. Pag naramdaman ng Diyos na eager ka talaga sa hinihingi mo at talagang clear sa iyo, naiintindihan mo na walang masama at tama yung hinihingi mo. Kaya nga sabi ko kanina, discernment mahalaga Dahil baka mamaya, hingi ka ng hingi sa Diyos, ikaw naman sa sarili mo, kung mag-iisip ka, alam mo naman talaga na yung hinihingi mo, sablay, lihis naman talaga. James 4 and verse number 3. Ye ask and receive not because ye ask amiss, that you may consume it upon your lust. O doon po, dapat ma-discern po natin Ito ba talagang pinagpe-pray ko? Kalooban ba ng Diyos to o hindi? Mga kapatid, yun po ang isa-settle natin. Diba? You settle that once and for all. Yung bang hinihiling ko, may evil ba? Yung bang hinihiling ko, lihis ba sa kalooban ng Diyos? Now, kung nakita mong hindi, just continue on. Just keep on praying. Don't give up, mga kapatid. Diba? Tuloy-tuloy lang po. At ito ay sasagutin ng Panginoon. So dito, ang gusto ko rin ipakita sa inyo is the intensity of prayer or the intense of prayer. Nakita natin yung instruction, yung illustration, ito naman yung intense. Grabe, hating gabi, midnight. Diba? Kung di ba naman talaga kailangan Alam nyo po, magandang yung pong ating lapit sa Diyos. Halimbawa, tulad ngayon, marami pong mga may sakit na ipinagpe-pray natin. Diba? May evil ba na ipag-pray natin sa Diyos na pagalingin tayo? Wala po. Kaya okay po yan. Tuloy-tuloy lang po na mag-pray tayo. Kaya lang may mga pagkakataon po, sabi ko sa inyo, mahalaga yung dependence. Minsan, kapag hindi right away, nasagot yung hinihingi natin, nahihinaan na tayo ng loob, nawawalan na tayo ng tiwala. Mali po yun. Minsan sinusubok lang tayo ng Diyos kung hanggang saan natin siya pangahawakan. Kung hanggang saan natin siya pagtitiwalaan. So you better keep on. Tuloy-tuloy lang po. And then, let God fill your heart. Hayaan niyo pong maramdaman ng Diyos. Kasi, alam niyo yung earnest prayer na tinatawag? Malinaw po yan. Nung sinabi po sa aklat ni James, James chapter 5. Pansinin niyo po ito. Kaya kung may mga may sakit sa atin, so ito po ang akin po pwedeng verse or message of encouragement po sa inyo. Sa James chapter 5,
ang sabi po mga kapatid sa verse number 13, is any sick among you? Is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalms. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith, ano raw po ang magpapagaling? And the prayer of faith shall save the sick. Di po ba? So yung pong ritual, hindi po yun ang prayer of faith. Yung panalangin ng tiwala, pananampalataya. Yun po ang sabi rito, mga kapatid. So verse number 15, and the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he hath committed sins, they shall be forgiven. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. At gumamit po dito ng example na Bible character na walang iba kundi si Elias. Okay? Elias was a man subject to like passions as we are. Katulad natin siya na tao. And he prayed earnestly that it might not rain. And it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. This is actually a great challenge sa ating pong buhay panalangin. Sapagkat naniniwala po ako, nowadays, maaaring nag-uusal tayo ng prayer. Maaring tayo po, masasabi natin tuwing umaga, di ba? Nagpe-pray pa rin tayo, pero kamusta yung intense? Di ba? Earnest prayer po ba? O yung po bang naging mechanical, naging routine na lang po sa atin? Yung ba talagang pagising mo sa umaga, puro yun lang din. Yun din ang sinasabi natin. Di ba? So, nararamdaman pa ba ng Diyos yung weight? Nararamdaman pa ba ng Diyos yung burden? Nararamdaman pa ba ng Diyos yung passion? Nararamdaman pa ba ng Diyos yung earnest? Diba? Yung earnestness ng ating pong pagtawag sa Kanya? Mga kapatid, dapat ating pong i-revive ang ating pong prayer life. Kasi malaking kawalan eh. Hindi po pwedeng pag hindi na ibigay yung hinihingi mo, titigil ka na kaagad. Kung naniniwala kang kalooban ng Diyos, kinakailangan merong intense, mga kapatid. The intense of our prayer is also important. Kaya dapat ang dating nito sa Diyos, nayayanig pati puso ng Panginoon. Ang sabi po, verse number 18, and he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. So isipin natin na sa buhay natin bilang Kristiyano, gaano kalaking disadvantage na hindi maayos ang prayer life po natin. At paano po natin sasabihin na maayos ang ating prayer life kung sablay tayo sa given instruction? Kung hindi po mailalarawan yung ginawa pong illustration na ito sa ating buhay pananalangin. Kung wala pong intensity, di ba? Hindi maramdaman yung intense ng ating pagtawag sa Diyos. Kaya nga sabi ko po, sometimes, kaya mabigat ang nagiging sitwasyon kasi namimiss ng Panginoon yung tawag natin sa Kanya na talagang mula doon sa salitang Panginoon, doon pa lang sa tawag mo sa Kanya, mararamdaman na kaagad kung gaano katindi yung dependence mo sa Kanya. Yung pong masasabi nating earnestness na nasa puso natin. Kasi kung pagka smooth sailing di po ba? Ang lakbay po natin. Pagka ayos na ayos lang ang mga nararanasan natin. Talagang kung mag-pray tayo, casual na casual, mga minamahal Namimiss ng Panginoon yung talagang prayer na masasabi nating dama ang puso. Yung bang merong brokenness, mga kapatid. Yung talagang mararamdaman ng Diyos, ang tindi ng tiwala sa akin ng anak kong ito. Di ba? Ang bigat ng dinadala ng anak kong ito. Yung pong maramdaman ng Panginoon sa atin po, yung talagang intensity ng atin pong panalangin sa Kanya. So ito ang mga bagay na po pwede nating makita. And because of that, it is good also na makita nyo po yung impact. The impact nung tinatawag po nating prayer na ito. Ang sabi po, kung tutusin, bilang kaibigan, hindi siya tumayo Pero kauulit, mga minamahal. Ano po ang nangyari? Ay, sinabi po dito ng Bible, talagang ang lakas ng naging dating. Amen? Kaya dito po niya ipinoint out sa kanila. In fact, gumamit pa ng logic ang Panginoon dito sa kanyang mga alagad. Ano ang sabi po ng verse number 11? Kasi ang sabi ng Bible, di po ba? If a son shall ask bread,
Siguro kunin natin yung verse number 10 para mas maintindihan po ninyo. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be open. Sa usapan ng prayer, ang impact nito, yung sagot. Di ba? Yung kung paano po talagang tumalab sa Diyos, naramdaman ng Diyos, yung eagerness, yung fervency, di po ba, ng ating pagtawag. Hindi po yung parang, alam niyo po, yung panalangin daw pero wala sa loob. Kaya nga, yun ang dahilan kung bakit sa Kristyanismo, i-discourage po natin yung pong na-memorize mo lang. Diba? Yung panalangin. Maganda talagang feel ng Panginoon from the heart talaga. Kung ano talaga. Let your request be made known unto God. Yun po ang panalangin. So dito po mga kapatid, sinasabi po niya, actually po sa verse 9, ito po yung sinabi rin niya sa Sermon on the Mount sa Matthew chapter 7 Ask and it shall be given you, seek and you shall find, knock and it shall be open unto you. Tapos sa verse 10 nga po, for everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be open. Verse number 11, if a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent? Or if he ask an egg, will he offer him a scorpion? If ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Mga kapatid, malinaw na malinaw po ito, na napakalaki po ng kinalaman ng Banal na Espiritu sa usapin ng ating pong pananalangin. The Holy Spirit will guide us into all truth. The Holy Spirit will teach us to pray, sapagkat kung tayo po hindi natin alam. At alam nyo, ang isang magandang magiging resulta nito ay ang matinding impact. Alam nyo, ang sarap makarinig ng mga Kristiyano na nagte-testimony kung paano sinagot ng Diyos ang kanilang ipinagpe-pray. Kalimitan po ang naririnig natin, di po ba? Mga daing. Ako, tagal-tagal na ng pinagpe-pray ko, hindi pa binibigay. Di ba? Tapos sabi ko nga sa inyo, ang nakakakilabot pa minsan, yung idea po na nagtatampo pa sa Diyos. Di po ba? Ako, may tampo na ako sa Diyos. Kung tutuusin, napaka-faithful ko sa Kanya. Kung tutuusin, lagi ako umaatin. Kung tutuusin, yung bang, di ba? Para bang mali ang Diyos. Na ba't ginagawa sa Kanya yon? Mga kapatid, actually po, parang ang idea dyan, self-righteousness. Hindi talaga sasagutin ng Diyos kapag ganun po ang takbo ng ating pong pag-iisip. Kaya mga kapatid, mga minamahal, I hope and I pray na ngayong gabi po, bagamat nag-shift po tayo ng ating talakayin, dahil sinabi ko naman sa inyo na ang prepared message ko po ay why settle for less when God has His best. Diba? Bakit ka magsisettle doon sa, yun po talaga message ko para ngayong gabing ito. Pero iniisip ko, sabi ko, yung mga laging nag-aabang na ngayon po'y affected sa kanilang net, sa kanilang wifi, naman, na maganda siguro, marinig din po nila. Pero alam nyo po, sa isip ko lang yon. Pero ang nangyari pala talaga dito, hindi yung consideration ko, kundi yung intervention, yung pong leading ng Panginoon. Because nowadays, alam ng Diyos na kung merong isang dapat palakasin tayo sa buhay natin, lalo na ikaw at ako na nagsasabing Kristiyano, prayer life natin. Kung magpapakatotoo tayo ngayong gabi, can you with confidently say na ang prayer life mo is strong? Masasabi po ba natin na talagang totoong-totoo sa puso natin na ang tibay ng iyong prayer life? Or habang nakikinig ka, medyo kinalapit ka ng Panginoon, medyo tinapik ka ng Panginoon, anak, nakakalimot ka na. Anak, kulang na kulang ang oras mo sa panalangin. Anak, ang babaw na ng tingin mo sa prayer. Diba? It is good na tayo po'y maging humble sa harapan ng Panginoon. Sapagkat disadvantage on our part kapag hindi po natin naiayos ang ating prayer life. Kaya revival dapat ito sa ating prayer life, mga minamahal. And again, the instruction of God is very important. And let us learn from the illustration given dito po sa ating passage. And then, yung pong intense na dapat taglay po natin once na tayo po'y tumatawag sa Diyos para po sa impact, mga kapatid. Talagang malakas ang magiging impact ng ating prayer na may intensity, mga kapatid. Nandoon yung passion, nandoon yung talagang masasabi nating brokenness, na talagang kinikilala natin na siya ang ating pong pag-asa. Mga kapatid,
gusto ko pong paalam sa inyo na ang prayer ay dinesign ng Diyos, hindi tayo para paglaruan. Ang prayer ay hindi dinesign ng Diyos upang tayo po ay pahirapan. Ang prayer po ay idinisenyo ng Panginoon upang tayo po ay maging malakas sa anumang sitwasyon sa ating buhay. Sapagkat ang dapat daw po sa mga mananampalataya, Luke chapter 18, verse number 1, men ought always to pray and not to faint. At alam nyo, ang sabi po ng Bible, mga kapatid, kapag ka ikinonsider po natin sa usapan po ng pananalangin, Jeremiah 33:3. Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Kapatid, lagi mo nire-recite yung verse na yan eh. Pero nangyayari ba sa buhay natin yan? At kung hindi po nangyayari sa buhay natin yan, alam po ba natin ang dahilan? Baka mamaya po mga kapatid, yung pong idea sa atin ng Jeremiah 33:3, para bang yung call unto me rito, basta tawag ka lang. Mga kapatid, nakapaloob po doon yung talagang pinag-aralan po natin. Ito po yung pagtawag na may katiyakan. Ito po yung pagtawag na may kapanatagan. Ito po yung pagtawag na talagang masasabi po natin na nandoon ang matibay na paniniwala sa tinatawagan. Amen? Yun ang sabi ng Diyos. Call unto me and I will answer thee. Talagang sasagutin po niya. Kaya sa mga may karamdaman po ngayon, Diyos lang po ang magdidetermine. Huwag kayong give up sa prayer. Kaya kita niyo po ako, mula nung pinre-request nyo, bumitaw ba ako? Hindi ba gabi-gabi halos pinagpe-pray ko po kayo? Huwag po kayong bibitaw. Kasi wala namang evil na ipag-pray natin na gumaling tayo. Kinakapa natin ang kalooban ng Panginoon. Pero there's nothing evil for you to pray, to always pray to God, Lord, please heal me. Lord, please, pagalingin mo po ako. Mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, maramdaman nawa ng Diyos ang intensity ng ating lapit sa Kanya. Another good example is Hezekiah. In Isaiah chapter 38, sinabihan na po ng Diyos si Isaiah, puntahan mo si Hezekiah, sabihin mo sa kanya na siya ay mamamatay na at hindi mabubuhay pa. Ang ibig sabihin po noon, talagang sure death na po. Diba? Paghandain mo na siya, pag-ayusin mo na siya. Pero alam niyo po, nung malaman ito ni Hezekiah, he prayed earnestly. He cried unto the Lord. Talagang sabi niya, Lord, kung nakasumpong po ako ng pabor, alam niyo, ang sarap talaga ng ganong klaseng pakikipag-ugnay sa Diyos eh. Kasi po sa ngayon, aaminin ko po sa inyo na sa observation po, sabi ko nga sa church na mismo eh, sa church na mismo, pagka nagsiservice po, mga minamahal, majority po, kapag ka po nagpe-pray, opening prayer, akala nyo ba, nasa spirito prayer ang lahat? Hindi po. May kanya-kanyang ginagawa. Yung iba nga po, hindi naman iniintindi yung naglilid eh. Di po ba? Alam nyo, kahit may naglilid po sa ating pong service, sa prayer, kasama ka dapat sa spirito ng pananalangin. Nasa kinatatayuan mo, di ba? Dapat kasama ka nagpe-pray. Pero kayo po, how about sa inyo pong observation? Di ba? Sa mga services natin, ganyan po eh. Nagbubukas na ng Bible, yung iba. Di ba? Nagpe-pray, yung iba. Ano po ang ginagawa? Ilan lang kaya yung talagang pagka po nag-opening prayer sa church, kasama mo sa prayer. Yung kapag may mga prayer meeting, kasama talaga sa prayer meeting. Eh yung iba nga po, amen na lang ang inaabangan, hindi pa nahahagip eh. Di po ba? Doon na lang sa dulo nakaabang eh. Hinahantay na lang po yung sasabihin ng prayer leader. At ang lahat ng ito ay aming pundalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Para po isagot yung amen. Minsan, nakakalusot pa eh. Mga kapatid, why not tonight? Hindi ba? Makipag-ayos tayo sa Panginoon. Lord, mukhang tinukoy mo po ako sa message na ito. Mukhang itong message na ito, specially, di ba? For me. Para sa akin yata talaga ito Ang tinutukoy ko, kung ikaw ay aamin na hindi na ganon ang masasabi nating intensity ng iyong prayer life. Why not humble yourself before the Lord tonight? And then tell God, Lord, turuan mo ko talaga ng panalangin. Katulad ng kung paano tinuruan ni John ang kanyang mga disipulo.
Nawa, mga kapatid, makapagdagdag ito sa atin ng tibay at lakas, lalo na sa prayer life natin. Masayang makakita ng mga mananampalataya na kapag ka nakausap, Panginoon, sinagot ng Panginoon. Yung prayer ko po, sinagot ng Panginoon. Diba? Yung ganun po yung excitement ba na, bakit? Talagang sa Kanya, particular siya. Pag kami, hinihingi siya sa Panginoon eh. Ganun po dapat tayo. Hindi po yung napaka-general at napaka-casual ng ating pong paglapit. Make sure na pag sinabi mong nag-pray ka talaga. Ayon sa definition nito, di po ba? So, ayon po sa direksyon na ibinigay po sa atin, na may kasamang discernment, at nandoon po yung totoong dependence sa ating pong Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, ito po ay message na inilagay ng Diyos sa puso po ng inyong lingkod, sapagkat ang ipinakikita ng Panginoon sa akin, especially sa mga panahong ito, lalong dapat matibay ang prayer life natin. Dapat mapalakas natin ang ating prayer life. Kailan ka lumuha sa Panginoon sa panalangin? Kailan mo talaga naranasan yung huling luhod mo sa Diyos sa iyong pagtawag sa Kanya? Yung may bagbag na puso talaga na kumikilala sa Kanya. Siguro po namimiss ng Panginoon ito. Kaya kung tayo naman po sa ating mga kahilingan ay talagang lalong in-encourage ng Panginoon to continue on, then sang araw, magpapatotoo kayo na sinagot ng Diyos ang inyong manaing na panalangin. Sige po, I hope and I pray na ito po'y naging blessing sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat kahit ganito po ang naging panahon, napakarami pa rin po ang talagang naghintay at nakiisa sa pag-aaralan ng iyong banal na salita. Dakilang Diyos, siling ko po ang patuloy na pangungusap mo sa amin tuwing kami po ay nakikinig. Panginoon, nawa, huwag po itong maging isang parang ritual lang po sa amin o naging routine na lang po namin na makinig. Kundi talagang ang bawat pakikinig po namin, dakilang Diyos, ay hindi lamang hanggang tenga, kundi baon sa puso. Na kung anong maririnig namin sa iyo, kung anong sasabihin mo, Panginoon, talagang i-apply po namin, gagawin po namin sa aming buhay. Katulad po ng mensaheng ito, O Diyos, na tukoy mo po kami sa kakulangan po namin, sa mahinang prayer life namin. And we are very positive, Heavenly Father, because it is very profitable sa amin na maiayos po ang aming prayer life. Sapagkat ang prayer sa napakaliwanag na turo mo, Panginoon, ay pribilehiyo na hindi dapat nasasayang, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang mabungang resulta ng panalangin ito, ng mensaheng ito tungkol sa panalangin. Dakilang Diyos, nawa, napalakas ang mga nangihina. At Panginoon, patuloy po ang aming pagsamo. Paggalingin mo po ang aming mga may sakit na kapatiran. Makarecover po ang mga nasalanta ng bagyo. At kami, dakilang Diyos, ay magtumibay sa anumang laban sa buhay na ito. Nawa sa iyo kami lagi nakakapit, sa banal na Espiritu kami lagi sumusunod, Panginoon, at ang iyong salita ang aming gabay. Salamat po, Panginoon. Nawa, kami po'y manalangin ng manalangin hanggang sa ibigay mo ang kasagutan. Thank you so much. We praise you, O God, in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po. At muli po, ingat po tayo. Yung mga kapatiran po natin, yung mga kababayan po natin na nasa lanta, at kapag tayo po ay nagkaroon ng kampanya para sa kanila, magtulungan po tayo. Opportunity for us to extend, yung pong ating help para po sa kanila, sapagkat alam po pong ito ang kalooban ng Panginoon. Muli po, magandang gabi, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Like me, I heard about it.
blessed war revealing how He made a lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He launched me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and songs will they I'll sing of them, the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He loves me